Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw mga lodi, no? So grabe to mga idol, nakakatakot. Alam nyo kung bakit? Nako, mababa na naman naban yung mga crypto crypto exchange dito sa atin, di ba? Sa naban? Sa browser. Nako, may issue ngayon, magbaban daw yung yung Google mismo mga idol. So mamaya i-check natin yan mga idol. Nako, grabe, nakakatakot yan mga lods. So ano nang gagamitin natin? Wala na tayong gagamitin, taragis yan. So game. Check tayo mga lodi. O ayan. Punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. O ayan grabe. Easy lang kayo, huwag kayong masyadong kabahan mga lods, no? May malupit tayong news dun. So ito, crypto bubble natin ngayong araw mga lods. Kita nyo naman, Cardano umataw bigla. No, Cardano, wala pa naman akong Cardano. Pero alam nyo ang pinakamasakit lang sa crypto, ang daing magagandang coins, kaya lang hindi mo sila mabibili lahat. Kasi depende na lang kung milyonaryo ka o bilyonaryo ka, no? O kung sakto man yung pera mo, mabibili mo sila lahat. Kaya lang mabababa lang. Kunyari, kung meron kang 100,000 pesos, makakabili ka ng 10 na tig 10,000 pesos, 'di ba? O 5 pala. O sa hindi. Tama, mga ganun. 'Di ba? So 10. Kaya lang mababa lang yung pondo mo kada coins. 'Di ba? Kung gagawin mo namang tigpa 5,000, makakabili ka ng 20. Kaya lang sabi ko nga, maraming magagandang coins, hindi lang 20, hindi lang 50. No, so kung kukuha ka ng mga top 10, nyari meron kang top 10, makikita mo rin yung mga ibang coins na magaganda na wala sa top 10 mo na nag-grow. Tapos isipin mo, oy, sayang, wala ako nun eh. 'Di ba? Ganun, sayang. Pero maganda 'yun eh, kaya lang wala na akong pambili, ganun, no. So ganun lang mga idol, no. So wag tayo masyado manghihinayang. Ako para lang sa akin, kinakausap ko yung sarili ko. Na hindi ako masyado nanghihinayang kasi pag nag-grow naman yung mga binili kong coins, goods din naman, 'di ba? Ganun lang naman 'yun mga idol. So punta muna tayo dito sa Bitcoin mga idol, sa chart. So palike muna ng video natin, alam niyo na 'yan mga lods. At di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. O ayan mga lodi, balik tayo ng 121 pero nag 124 tayo mga idol all time high to mga loads, no? Tama ba, all time high? O ayan, no, kasi yung pinaka all time high natin nasa 123 eh, di ba? So bigla tayong nag 124 ngayong araw, isipin nyo yun, ngayong araw na ba ang break, di ba? So pwede kasi mag-consolidate yan ngayon sa mga sa hours, sa 15 minutes, sa 30 minutes, gagalaw siya ng gano'n. Pero overall, sa loob ng isang araw, pwede siyang maging green candle. So, pwede yan sa Bitcoin natin. Sa Ethereum naman, gano'n din. Wala tayong masabi dito, mga idol, no? Talagang pataas yung Ethereum eh. So, nag-uunahan sila ni Bitcoin. Si XRP naman, wala benta. Hindi, joke lang. Si XRP naman, para sa akin, goods din to mga idol, no? At least, nagko-consolidate tayo sa range ng 3.3 hanggang 3.33. 3 kasi ang hindi natin ma-break itong 3.37 38 eh. No, 3.37, 3.38. Pero ang mas matagal tayong nasa range ng 3.1 7, no? Bumaba pa nga tayo ng 3.11 eh, pero mabilis lang 'yan. Tapos umakit na uli tayo. No, so ngayon ang posisyon natin is 3.2. No, so pwede rin naman tayo maglaro diyan, ganun lang 'yan mga idol eh. No, hanggang meron tayong ma-break, it's either sa top, ma-break natin pataas or ma-break natin yung pababa mga lodi. Ayun ang masakit, 'di ba? Pero sa tingin niyo ba magbe-break tayo pababa? Ako medyo malabo eh. Pwede tayo maglaro hanggang 3.1. Ayan. $3. Pero pag bumaba tayo ng $3, wala na. Basag tayo pababa nun. Ang mangyayari nun, pwede na tayong bumili nun pag gano'n. Kasi once na mangyayari bumaba tayo ulit ng $2, pipilitin ko makapagbodega sa XRP pag gano'n eh, mga lodi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ibang mga coins. Basta ganun. Ganun yung mangyayari sa akin. No? Pero naniniwala ako na siguro dito lang magko-consolidate yan. No? 3.1 to 3.3 and then saka tayo magbe-break. Ayun yung sa akin
Ngayon, ito. Bago tayo mag-crypto news, panoorin nyo muna itong trending news na to mga idol. No? Trending news kasi to kaya kailangan sama natin. Siyempre, kailangan natin kasama yung trending news sa ano natin, binabalita Play natin. So ito, hindi ko na nilagyan ng sounds pero sa buwan to, tunay to mga idol, no, na videoan to ng NASA. Merong something na tumama sa buwan, mga idol. Ayan, kahit tanungin nyo si Grok, legit to mga lodi. Ayan, meron pa, ang galing nung mga camera sa space, no? Meron tayo iba-ibang kuha. Ayan, no? May ibang kuha dito. Saan yan? Ayan, no? So ayan, pabagsak pa lang yan, kaya malaki siya, no? So palit siya ng paliit kasi patama na siya dun sa moon. Ayan, and then boom, ayun, bumagsak siya dun mga idol, no? Ayan, bumagsak siya. So ang tanong ng iba, ano yan? Ano to, no? Pwedeng bato lang din tulad ng mga naunang tumama, tulad nito. Oh. Pero hindi nila nakikita kasi na ano siya na meteor o something na na bato Yan. Mysterious object ang nakalagay dito Oh, ayan. So ano to, trending to ngayong araw. So ayan lang, ayan natin yan. So ngayong araw din, ano ba ang pwede mag-trending lalo na mamayang alas 8 ng gabi? So ang pwede mag-trending sa atin is mamaya magkakaroon tayo ng PPI report at unemployment claims. Mga idol, no? PPI, core PPI ng month yan. PPI ng month, tsaka unemployment claims. So sa mga ganitong event, mga idol, madalas nagkakaroon tayo ng malikot na galaw ng market. Pero mas malikot kasi sa CPI Pero sa PPI, gagalaw din to onte, mga idol. So sa mga magti-trade mamaya, pwede mag-trade kayo kung gusto nyo. Mga loads, no? Ayan. Isa rin yan sa abangan mamayang gabi. Tapos, ito yung sinabi dito ni Eric Trump. Sabi niya, Eric Trump said sa major US bank including Capital One, JP Morgan, Bank of America, and First Republic closed hundreds of his accounts without warning. Sipin nyo anak na ni Trump to, mga idol no? Pero kinlose yung hundreds of his accounts without warning, prompting him to turn to crypto. So ayan, so nagrereklamo siya dito sa Fox News mga idol no. Pero ang nabilib ako noon kasi ang dami niyang account, no? Hundreds of account. Sana all. Ako nga walang account. Tapos siya may hundreds of account, no? So parang nireklamo niya yun mga lodi. Kaya talaga nga itong mga magkakapatid na Trump pro crypto kasi alam niyo naman, 'di ba? Pag crypto ka na, hindi kumbaga kung kaya mong ikaw mag self custody ng asset mo, kayang-kaya mo Na hindi mo na kailangan ng bangko, hindi mo na kailangan ng kung sino man. 'Di ba? Kaya talagang pro crypto sila. Tapos ito nakakatawa to mga idol, panoorin natin to. Panoorin natin. Ano to? Balita to sa CNBC. Ang pinag-uusapan nila dito si CZ ng Binance. No, si CZ ng Binance, pakinggan niyo. Bilisan lang natin onte. Final question, maybe a little hard but kind of fun. Should CZ get a pardon? What do you think? Should CZ get a pardon, sabi niya. Pardon business. You know, we've said it several times. We are not a political organization. We are a business. You know, he's obviously, a guy that's built an incredible business. You know, I'll also add that he's quite charitable. He spends his life now, on education and fixing the broken education system. Si CZ yung pinag-iusapan, napapardonan, pero si Justin Sun yung pinapakita nila. Someone we have a lot of, respect for in the way he's built his business and the way he leads his life, but, that's where it ends, Andrew. Parang gusto nilang makulong si Justin Sun, mga idol. Palpak, sabi nung take to direct, kaya lang wala, live ata yun mga lods Kaya, nakakatawa yun, no? Siguro lap trip si CZ dyan, tsaka si Justin. Okay, si Justin Sun ba't ako papardonan? Hindi naman ako alam na akong kaso. Ang kulit no? So, ayan. Ito na. Mga idol, no? Breaking. Iba pa to, E-wallets. Ito, breaking. E-wallets given 48 hours
to disconnect from online gambling sites. O yan, ano ba yung mga e-wallets na nakakonekta sa gambling sites? GCash. Hindi ko alam kung nakakonekta yung Maya. No, yung Maya. Ano pa ba? Yun lang alam ko dito sa Pilipinas eh. Ayun pala, GCash and Maya count as a part of e-wallets that will have to comply. So, yari, no? So, yung mga mag-online sugal, may hirapan na kayong i-connect yung wallet nyo kasi, lalo na yung mga hindi naman techie, talagang usually GCash lang yung gamit nila, no? Magagalit na mga lodi yung Bangko Sentral ng Pilipinas issued the directive during the ongoing Senate hearing on the Committee on Games and Amusement Park, the amusement, no? So, grabe oh. Kumikilos na ang SEC natin. Kala nyo mga crypto guys lang ang mapiperwisyo ha. Pati kayo, yung mga online sutoy. Ayan na mga lodi. Kailangan nyo na mag-comply kasi pag hindi, yari kayo sa BSP, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Baka makasuhan pa kayo. Magka-problema pa yung GCash natin bigla, tsaka Maya. Naku, yari tayo nito. Damay-damay na. So, 48 hours simula nang in-announce to kaninang umaga, mga idol. So, may 2 days sila para mag-comply. O, diba? Ayan yun. Tapos, ito, FBI warns. Ito, matindi rin tong news na to, mga lodi. FBI warns of fake lawyers targeting past crypto scam victims. FBI warns of a growing scam where fraudsters pose as lawyers to target crypto fraud victim again, using fake agencies and bank sites to steal more money and personal data. Isipin nyo may mga tao na magpapanggap ng mga crypto lawyer. Sabi natin crypto lawyer. 'Di ba? Tapos yung mga nabiktima na ng fraud tsaka ng scam, lalapit sa kanila. 'Di ba? Para mag-apply na halimbawa, tulungan nyo kami kasi kayo mga lawyer ng crypto. Tapos yung pala mga lawyer na yun, i-scamin ulit sila. Inang yung mga yan. Double double dead. Mga lodi, sasama na ng ganun tao, no? Isipin mo, iskamin mo yung na-scam na. Yung hihingi ng tulong sa'yo, dahil na-scam sila, i-scamin mo ulit. Ganun ka kasama, mga idol. Grabe, pero nagkalat daw yung mga yan, mga lodi. Siguro mga politiko sa Pilipinas, itong mga nagpapanggap na to, ganun sila kasama eh. Grabe pa naman yung isa lang dahilan kung ba't sila ganun kasama. Baka politiko sila dito sa Pilipinas, mga lodi. Grabe to. So, ayan. Ayan mag-ingat kayo, mga lodi lalo na yung mga na-scam dyan. Ako, lalo na yung mga minsan may mga nagko-comment sa akin Boss Jib, ano nangyari dito? Ba't ganito? Tulungan mo ako, hindi ko maano yung ganito ganyan. O, diba? Tapos lalapitan sila ngayon ng mga fake lawyer. Ano ba yung seed phrase mo? Sige, natin yan. Nako, patay, ubus. Lalong naubos, mga idol, no? So, ito, Chainlink to mga lodi, chart ng Chainlink. Link is $33 plus if it clears key resistance, no? Ito yung mga resistance niya, dalawa. Anong presyo? $24 saka $29, mga idol, no? Holding a strong bullish structure after rebounding from 9.49, no? Ayan price now test the $24.8 resistance. A daily close above it could accelerate to move toward $33.75. So, good kumbaga maganda yung chart ng Link, no? Mayroon silang binabantay ang resistance na pag nabasag magtutuloy-tuloy ang presyo, no? Hindi lang hindi lang Link, no? Ganun din yung Cardano. Cardano naman, kasi nagpump yung Cardano ngayon Ano yung nila? Resistance nila dito. Nabasag na to. 0.8, halos 56 na, halos $1 na yung Cardano 'Di ba? US natin. 0.9 na yung Cardano ngayon Saan na? Nabasag na, mga idol. Ito, ayan oo nga, 0.8 na. Ito yung key resistance nila, no? Ito naman yung isa pa. Yung 1.1. Ayan.
So, pero just strip 11.58% breaking out from a triple bottom at 0.49 and reclaiming key market levels. With bullish structure back on the daily, eyes on 1.19 and eyes point 1.32 if momentum holds. So, ayan grabe. 1.32 tsaka 1.19. Grabe pag nabasag to. Nandito pa lang tayo sa 0.9 eh. Pag nagtuloy-tuloy yung Cardano, mga idol, ganun ang mangyayari dyan, mga Lodi, no? Tas eto naman. Yung whale na nag-short, mga Lodi sa XRP. XRP whale just closed at $3.3 million short at 3.1. So, ano siya, talo siya. Mga idol, no? So, ibig sabihin, talo siya, mga lods, no? Pero, shinort niya na. So, nawala na siya ng believe sa position niya. Kinlose niya na, no? Baka in-expect niya, aangat na. Ganon. Baka ganun yung iniisip niya, mga lods. O, nag-cut loss lang siya, hindi natin alam. O, ito naman, bagong partner na naman ng Ripple. Alam nyo, parang ayoko na nga mag-news ng Ripple, eh, kasi ang daming lumalabas na partner, good news. Pero grabe yung price control nila, no? Ripple isn't knocking anymore. It's inside the control room of global finance, no? The partnership that changed everything. Ripple yung and EastNets, no? Parang yung EastNets kasi, mga Lodi, ang laki ng ang laki ng kanyang partisipasyon sa global. Parang sinabi niya rito, EastNets equals sweep access. Sweep is the backbone of the global payment. By partnering with EastNets, Ripple now has a directly linked to Sweep, ISO 222 and 800 banks and central banks. That isn't just adoption. Yung lagi naman nilang sinasabi, this is just it's something, no? Pero hintayin na lang nating mag-pump, no? Ayun yung sa akin, kasi nabobombarded na ako ng good news sa XRP, pero yung price ganun pa rin. Pero naniniwala ako na talagang kinokontrol kasi yung price, mga idol, no? Pero good news yan. Siyempre partnership yan, eh. Lalo pa tong isang news na to. Nasdaq listed XRP treasury firm Vivo Power BBPR selects Crypto.com as a strategic partner for its crypto treasury and mining operation. Dalawa to, mga idol, XRP tsaka Cronos, no? Ayan, no? Ayun yung Cronos. Kumbaga, good news to sa dalawang coins, XRP and Cronos, no? So, dahil doon, medyo natuwa ako dito kasi pares ako meron nito, eh, mga idol, no? So, good news to, mga Lodi. Kasi yung Cronos, medyo meron kasi tayong news na news na rin natin yung nakaraan na in-apply ni Trump ng ETF yun. No, hindi ko alam kung ilang linggo na nabalita yun. Pero goods yun, di ba? Isipin nyo, ang in-apply ni Trump, Solana, nakalimutan ko kung kasama XRP, basta kasama Solana. Tapos nagulat ako may Cronos. Sabi ko, uy, bakit may Cronos, mga Lodi? So kaya ayun yung reason kung ba't ako bumili ng Cronos noon, eh. Pero so ito pa rin another good news kasi wala pa ako nakitang news sa Cronos simula nun. So ngayon meron na uli. Ayan, di ba? So ganda, kasama pa XRP, mga idol, no? So goods yan. Tapos eto, grabe. Sabi nga dito ni Mikkel, did Ripple write this? Kasi pakinggan nyo naman yung binitaw ni Trump dito, mga idol. Parang Ripple yung sumulat nung script niya, mga idol. Many Americans are unaware that behind the scenes, the technical backbone of the financial system is decades out of date, many years out of date. You know that. Paul and others are straightening it out, but luma na, mga Lodi, no? Yung ating financial system, luma na daw. Paul and others are straightening it out. Si Paul Atkins yun, sinasabi niya. But payments and money transfers are costly and take days or even weeks to clear. Kasi binabasa niya, di ba? Nakita niyo, mga Lodi. This bill, the entire ancient system will be eligible for a 21st century upgrade using the state-of-the-art crypto technology. Grabe, upgrade using the state-of-the-art new technology. Using the state-of-the-art crypto technology. Who would have thought we would have been saying that 2 years after? Grabe, no? Ano kayang technology yan, mga Lodi?
Siyempre, alam nyo na, mga idol. Pero hindi pa tayo sure, hindi naman nila binabanggit eh. Malay nyo nga, hindi. Hindi Ripple technology. So, ganun lang yun. Kumbaga, parang sobrang obvious kasi na Ripple eh. Di ba? Parang sobrang obvious. Ngayon, pero bakit ganun, no? Wala pa rin bumabanggit ng mga matitindi. Nga binabanggit ng mga dalawa niyang anak eh. Hindi binabanggit ni Eric tsaka ni Trump Jr. eh. Di ba? Hindi rin binabanggit ni Elon, hindi rin binabanggit ng iba. So magtataka ka, siguro hindi nga Ripple, no? Kasi ba't ganun? Pero parang obvious kasi Ripple yung parang pinakamagandang technology ngayon, mga lodi. So, ngayon yung nakakapagtaka, mga lods, no? So, punta tayo dito sa pinaka-news natin. Grabe, nakakatakot. Ayan, no? Google drops plan to ban non-custodial crypto wallets from Play Store. Following backlash kasi sinasabi natin, 'di ba, naban dito sa ating browser yung mga crypto exchange, foreign crypto exchange. Pero may hirapan yung government natin na iban yun sa mga Google app. Kaya ngayon nga nagagamit pa rin natin sa cellphone eh. 'Di ba? Ngayon kahit saan mo gamitin, yung Binance nagagamit mo pa, ilang taon nang ban yun dito. Pero nagagamit mo pa yung Binance sa cellphone. Kasi hindi basta-basta mababan ng Pilipinas yung sa Google App. Pero kung Google App mismo ang magbaban, durog tayo mga idol, no? Paano yun? Paano? Anong magagamitin natin? Yari tayo. So, tinanong ko na dito yan, mga lodi. Sabi ko sa inyo eh. Mag-i-specific lang ako ng crypto exchange, ha? Kumbaga, kung gusto nyo gawin, tanongin nyo na lang din. No? Is this bad for BitGet? BitGet na lang kasi BitGet yung ginagamit natin eh. Check natin. Ang tagal, no? Let's analyze. Chiquita. So, ayan, medyo in-explain niya pa kasi dyan eh. Dalawa kasi yung ni BitGet, mga lodi, no? Sa tinanong ko nung una, kung non-custodial tsaka custodial. So, parehas pala meron nun si BitGet. So, tignan natin yung huli. Kasi yung sa conclusion na, ang daming paliwanag ni Idol dito. Pero ang sinabi niya sa akin nung sa huli, mga lodi, hindi, no? Mas maganda pa nga daw eh, mga lodi. Saan yung ano? Tapos na yun? Nasaan na? Ayun pa, umidulo pa yan eh, yung conclusion. Ito. Short term, likely not bad. The reversal preserve BitGet wallets, etc. Long term, neutral to middle concerning. So, ang pinaka-worst nga na sinabi, neutral lang, hindi siya bad eh. Mga idol, no? Ito na yung worst mo, neutral, no? Pero, hindi siya bad. Tsaka yung unang, ayun, conclusion. Ito pala, meron pa pala. As of now, this situation is not bad for BitGet and may even be a net positive. Net positive due to the preservation of its Play Store access and enhanced non-custodial narrative. However, it underscored the need for vigilance against future big tech or regulatory. BitGet's strong foundation and community support suggests resilience but proactive adoption will be key. Ayan ha. What do you think? Should BitGet push harder on decentralized pressure? Ayan, mga lods, no? So, kung iba yung gamit yung crypto exchange, pwede nyo itanong. Palitan nyo lang yung, is this bad for OKX? Is this bad for Bybit? Ganun lang. Tanungin nyo, basahin nyo yung pinakamahabang explanation ni Grok, mga lodi. No? So, ayan, binasa ko na kasi kanina, inulit ko lang yung tanong. So, ayun yun. Kumbaga, mas makakaganda pa nga ito eh. Sabi, mga idol. So, kung matuloy man o hindi, goods na goods pa rin tayo dyan, mga idol, no? So, ayun, grabe. Ganda ng news natin ngayon. So, ayan, sa mga umabot dito, mga idol, baka naman, subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At like nyo yung video natin, mga idol, no? So, ayan, bukas ulit ng umaga, mga lodi, no? Alam nyo, na-miss ko na magbasa ng comment. Ko na lang, kaya lang kasi medyo may tinatapos kasi kami ngayon, mga lodi, no? Although, nagpahinga lang ako, pero may kailangan kaming tapusin. Yung kailangan kong full charge yung utak ko dito sa tinatapos namin. So ito, okay lang to mga lodi, babawi ako sa inyo, promise, pag medyo talagang yung schedule natin goods na.
mga lods, no? So, pero at least nag-update tayo sa inyo, 2 video a day pa din tayo, mga idol, no? So ayun, sa mga gusto ng ganitong content, alam niyo na, subscribe kayo. Sobrang shoutout sa mga nagko-comment, binabasa ko 'yan. Basta nakita niyo may puso yung comment niyo, ibig sabihin nabasa ko 'yun, mga idol. At syempre, saludo sa mga sumusuporta using super thanks at saka yung ating membership. Saludo sa inyo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Kita-kits tayo bukas ulit ng umaga, mga idol. At syempre, everyday naman tayo ulit eh. So ayun lang, kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to TV, subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, I'm playing a game. ingay, dun mo na yan. So I'm playing a game, so ingat. Bye-bye you.